ipinahuli ng mismong tatay ni James Reid, itong si Jeffrey O. Ay? Ang CEO ng Careless. Mainit ang ulo pagdating kay kabayang Noli Boy De Castro. Towards the end po ng TV Patrol, nagkomento po si kabayang Noli na kayo masasaya. Ang daming naghihirap. Yung mga sinalantaraw ng bagyo. Kung bakit ipinatawag ng MTRCB itong produksyon ng Showtime. Matagal na pala. Kumusta na po mga mahal naming kachika, mga pinakamamahal namin SNNers. Heto na naman po tayo sa isang episode na siguradong magpapalimot sa inyo sa mga problemang lalo na dinadala ng mga magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Huwag po kayo mag-alala, lumabas na po ang dalawang magkasunod na bagyo na nagpahirap po sa ating bayan at sana wala nang sumunod. Di ba naman, Romel? Tama, nanay, umulat, bumagyo, okay lang. Ayan. At, nako, tinititigan ka niya. Ano nga ba yung sinabi niya? Sabi niya gano'n. Barikutot, Wendell Alvarez. Siyempre, umulan at bumagyo, nandyan pa rin ang mga intriga sa loob ng Showbizlandia. Ayan. Ganyan ang gagawin mo. Hindi yung pray for me. Pray for me, hindi namin alam. Nalunod ka na ba? Pinasok ka na ba na magnanakaw? O kung ano-ano pa. Ay basta, lahat po ng gusto nyong malaman, mga kachika. Siyempre, dalawang kamay po namin ibibigay sa inyo ni na Romel Chica at Wendell Alvarez. Dito po sa ating programa, ito po ang Showbiz Now! Ano ba tunay na naganap? Ginulo mo ang buong mundo ng mga CFMers at SNNers. Hindi, kasi siyempre may interview ko. Ay, siyempre... Sa US Embassy? Oo, sa US Embassy. Siyempre sinabi doon saan nabawal yung mga digital electronics device. O siyempre iniwan ko na yun sa bahay. Para pagdating ko doon, wala na akong internet. Bakit ka nag-post ng God is good, please pray for me? Siyempre para na yung God is good. Para maano ako ng Panginoon. Tapos i-pray niyo ako. Maprobahan. Yung renewal mo? Pero ginulo mo ang maraming tao. Mag-sorry ka muna. Ay, siyempre, alam nyo man yung ano ko, siyempre God is good. Napagtindi nyo na lang yun na ang Panginoon ay talagang mabuti siya. Ay, Tagalog. Hindi, tsaka ginawa niya itong gospel show. Siyempre, mabuti talaga ang Panginoon. Tapos may nakalagay doon, dapat i-pray nyo ako. Para kaya sa mga naguluhan at saka na pagkatapos nun, mayroon naman ako kasunod na post doon, dapat intindihin nyo yun. Huwag ka nagagalit. Ikaw ang gulo eh. Huwag ka nagagalit. Huwag dapat. Siyempre dapat yung post ko, siyempre kung naabala kayo, ay, pasyensya na kayo, di ba? Kung naabala basta wag mo nang gagawin ulit yan. Ginulo mo kami. Ilang beses ka namin tinatawagan, hindi ka sumasagot. Gulong-gulo tayo, di ba? Marami nag-alala sa'yo. Ang dami nagmamahal sa'yo, friend. Di ba? Sana sinabi mo, God is good. Please pray for me. Magre-renew po ako ng aking US visa. Hindi ko po dala ang aking telepono. Hindi ko po kayo masasagot. Maraming salamat po. Wala. Hindi mo magugulo ang kahit sino, di ba? Tama, Sige, dahil ikaw ay nanggulo, ikaw ang unang sasalat. Ano ang naganap sa manager ngayon ni Liza Soberano? Ikaw ang babangka dyan. Hindi kasi yung una kong nabasa, parang nabasa ko na si James Reid, parang nakipag-collaborate na doon sa isa na naman na dayuhan. Na parang taga Singapore siya. Okay. Nabasa ko yun. So, naisip ko, bakit makipag-collaborate siya? Ano nangyari ba doon sa dating manager na taga Korea? Korean-American daw siya. Korean-American. Sabi ko siguro may problema ito. Kasi hindi mo iiwanan yung dati mong kakulab. Partner. Kapartner. Tapos makipag-collab ka doon sa isang sa ibang naman, lahi. Na sabi ko, ano kaya nangyari? Siguro at ano ang naganap? Nako, eto na nga. Naganap. Ipinahuli ng mismong tatay ni James Reid, itong si Jeffrey O. Ang CEO ng Careless.
Oo. Ito po ay naganap sa Poblasyon Makati. Doon na pinuntahan. Nung nakaraang linggo po ito naganap at nakunan po ito ng GMA7, hindi lang po ipinalabas dahil i-inquest pa siya. Nakikipag-meeting po itong si Jeffrey O nang dumating ang mga tauhan ng BID. Ayan, immigration. Hiningan po siya ng mga papeles, hiningan siya ng SEC registration, wala. Hala. At wala rin po siyang karapatan na mag-business dito sa Pilipinas dahil wala siyang SEC. mga, una yung SEC, iba pang Oo. dokumento na kailangan, wala rin. Hala. Diba? Kaya ang maaalala mo dito, papaano kung ganito na hinuli ang manager na bago ni Liza Soberano, paano na yung Hollywood dream niya? Ay, Ay, wala Diba? Bulilyaso. Oo. At ang rason daw, kaya ang tatay ni James Reid ay nagdesisyon na Ipahuli. itong si Jeffrey Mr. O. Ay hindi raw po na ibabalik yung pera, yung amount na pinag-usapan bilang magka-partner. Ay, Yun. Yan. Nakakalungkot ito. Pero ang lakas ng loob niya na pumunta dito sa Pilipinas at turo-turuan si Liza Soberano ng kung ano-ano sasabihin sa mga panayam. Wala nang pala siyang karapatan Oo. na mag-business dito. Daldayuhan siya. Ay, naku. Diba? Ito na naman isang malaking sayang na naman ang sasabihin natin Totoo dito. yan. Oo. Arsan na. Sa Hollywood pa naman, nagpipiket ngayon. Oo, lahat Ang ng mga... produksyon, mga artista, mga writers, scriptwriters, lahat. Meron silang tinutuligsa na pinaiiral doon sa Hollywood na kailangan maipanalo ng mga nagtatrabaho. Ay, oo. Paano ngayon yan? Lalo naman Oo. talagang naabala na ng gusto. At saka, nakakaano, no? Iniwan ni Liza Soberano si OJ Diaz. Iniwan niya ang ABS-CBN na ang pagpapaalam niya ay hindi pa maganda. Correct. Maging sa love team nila ni Ken, hindi maganda, negatibo ang dating. Tapos pala, itong pinaniwalaan niyang manager na ito, wala naman palang karapatan na magtrabaho dito at magtayo ng business. Oo. Diyos ko, nauuwi lang sa wala ang lahat. Talagang ganun ang kauuwian ito. At saka sa tingin ko dyan, malaki ang pinuhunan ni James Reid kung hinahabol ng tatay. Oo. Kasi sa negosyo, pag ikaw Pilipino ka, kailangan mas malaki ka. 60-40, parang Oo, gano'n. tama. Oo. Kaya siguro, siguro na bahala siguro yung tatay. At ginamit si James Reid. Oo. Dahil siya yung Pilipino na pwedeng mag-business dito. Mhm. Hindi yung si Mr. O. Yun na. Diba? So, paano ngayon yan? Kaya pala itong si tatay ni James Reid, super habol. Wala nang maibigay namin. Nahuli pa. Yan na. May yung sinulat ng isang kasamahan natin na manunulat, nakaano daw, nasa opisina ng BID. Itong si... Nakadetain? Oo. Parang ganon, naka-hold. Oh. Ganon. Naguguluhan naman ng iba. Dahil ang sabi raw, matagal na raw wala dito si Jeffrey O. Oh. Matagal na raw nawala dito. Kaya ang gulo-gulo. Sino yung nakunan? Multo. Ayan na nga. Sino yung dinampot ng BID? Multo. Sino yung nakunan ng news team ng GMA? Multo pa rin. Alam Kung baka Diba? sabihin na naman nila, baka clone yun. O, clone na Oo, naman yan. diba? Oo, hindi si Jeffrey O. Eto lang po tumaya sa maling kabayo si Liza Soberano. At ang balita pa, itong Jeffrey O na ito ay kanyang karelasyon. Ay, opo. Ayun na. Alam nating lahat yan. Umingay yan. Nung una nating na. nakilala yan si Jeffrey O, na yan yung na-link dati sa foreigner. Oo. Tapos, naghiwalay si Si Ken, Ken. at saka itong si Liza. Although, dumadalaw si Ken sa bahay ni Liza kahit wala siya doon. Oo nga. Pero, ang napapabalitang boyfriend niya, itong si Jeffrey O. Ano ba yan? Umiikot talaga sa kanilang tatlo ang kwentong ito, ha? Nakakalungkot, nauwi sa wala ang pangarap nitong si Liza Soberano. Paano pa siya ngayon? Sino magtutulay sa kanya sa Hollywood? Naka si Wala James na. Reid. Ay, nako, si James Reid na mas abala sa love life niya. Ay, oo Diba? nga. Ano ang rason mo na gustong sabihin at mensahe sa isang tulad ni Liza Soberano? You know, Liza, all you have to do is forget all your dreams. Puro kalimutan mo na yung mga pangarap mo. forget all your dreams except to the Hollywood. Ayan. Because, I think they did not prosper. Hindi ka magtatagumpay. Lalo pa at may picket ngayon So, sa matapagalan Hollywood. ito. Oo. Anong dapat niyang gawin? I have to do you just come back here in the Philippines. But I think you have there are so many network. Then you can apply.
Ay, apply talaga. magsisimula. Zero, back to zero. Back to zero. Naku, Magsisimula si Liza. Oo, you can apply whatever there are 3 networks here fighting for each There are other. 3 networks. Any recommendation? Ayan. Saan mo gustong papasukin si Liza na matatanggap siya? Ay, alam mo, sa tingin ko sa kanya, pag matatanggap siya, siguro doon sa muna sa, yung hindi masyadong network. Saan? Palagi ko pwede sa muna doon sa Net 25. Kukunin siya ni Eric Tison doon. Wala po kaming kinalaman dito sa mga sinasabi ni Wendell. 25 talaga. Hindi, kasi Doon daw sa hindi pa sikat. Oo. Hindi Para, siya, di ba? Nagpapakita siya ng more skin. Bawal. bawal doon, Hindi siya bawal. tatanggapin sa Net 25. Hindi pwede. So, sana lang. Doon na lang sa Channel 13 or Channel PTV4. Magkasama sila ni Willie. Oo. Ay, magiging co-host Ay, siya. pwede siya Magiging kunin. co-host. Ay, Pwede siya pwede. kunin ni Kuya Will na co-host doon. Siya ang tagabigay ng mga jacket. Yun. Bigyan ng jacket yan. 20,000. Yung sumasayaw-sayaw ng gano'n, di ba? Paano ba yung ginagawa niya dyan? Parang lilitsura lang, ano? Parang ganun lang, ano? Di ba ganun naman talaga sumasayaw-sayaw? Yun, nakakapanginayang lang po. Seryosohan, napakalaki na rin po ng marka ng pangalan ni Liza Soberano dito sa lokal na aliwan. Pero pabigla-bigla ang kanyang desisyon. Iniwan niya ang lahat, sumama siya dito sa Careless. Correct. Tapos pala, naging careless naman pala. Oo. Yung decision tumayong niya. manager. Kaya nga. At yung desisyon niya. Ano ngayon to? Haharapin ito, deportation. So, careless. Tapos, ang pangalan niya pa, Hope. Ayan. Hope. Ah. Hope na siya. No hope Oo. in being careless. Correct. Ayun. Ano ba yan? At deportation. Oo. Ang naghihintay dito kay Jeffrey O. Ay, Di oo ba? naman. Natural. Siyempre, paanin talaga ng Bureau of Immigration yun. Kasi wala naman siyang papilis. Walang dokumento. Oo. Walang karapatang magnegosyo dito sa Pilipinas dahil siya isang Banyaga. banyaga. Naku, Diba? mahaba yung kwento Sayang. ito. Sayang na sayang. May kasunod pang kwento ito na. Ay, I'm sure, kung di man niya i-deny ito, may hahabiin sila na mga kwento-kwento para maging laman sila ng mga balita. True. Di ba? Oo. Yan naman ang gusto nila, di ba? Kaya nga. Oh, okay. Ay, So, nako. pumangalawa na tayo. Alam po namin na hanggang ngayon ay marami pa pong mga kababayan natin, mga netizens, mga bashers, ang mainit ang ulo pagdating kay kabayang Noli Boy de Castro. Oo. Di ba? Bumula talaga ang mga Pilipinong nanonood noon. Nagulat siya. Bakit saan nanggagaling itong hugot niya? Bakit meron siyang ganito? Oo. Kasi nga po, dahil po sa kasal ni na Congressman Arjo Atayde at Maine Mendoza, towards the end po ng TV Patrol, nagkomento po si Kabayang Noli na kayo masasaya. Ang daming naghihirap. Oo. Yung mga sinalantaraw Oo nga, ng ng bagyo. bagyo. Ano naman po ang kinalaman ng kalamidad sa kasal ni na Arjo at Maine? Oo. Matagal na pong pinagplanuhan ito. Ilang pong buwan pabalik. Ito talagang July 28 ang kanilang napili dahil markado po sa kanilang love life ang 28. Ano naman ang kinalaman? Di ba? Kaya- Yung point mo doon. Kaya nakita mo, sumagot si Anghenyo, ang puwet Oo nyo. nga. Nang sinabi niya, para sa mga kababayan nating Epal. Oo. Sa mga kababayan nating epal. Epal. Oo. Na dapat wala daw kinakasal dahil bagyo na. Parang po pwede po bang basta na lang ipatigil ang kasal ng dalawa nagmamahalan dahil may bagyo? Kung alam lang ni Kabayang Noli ang pinagdaanan ng dalawang pamilyang ito bago po umarap sa altar si Congressman Arjo at saka si Maine, dasal sila ng dasal. Oo Na kung naman. maaari sana ay tumigil muna po ang hangit at ulan para naman po sumilip ang araw para sa pag-iisang dibdib ng kanilang mga anak. Correct. At saka di ba mas papansin mo pa, sana naging simpatya siya. Unang-una kasamahan niya sa network yung kinakasal. Pangalawa, yung pakiramdam ng mga magulang at yung kinakasal sa ganung panahon. Di ba kung isang nandun, di ba kung anak niya yung kinakasal, di ba anong napakiramdam niya? At bilang bahagi ng ating pamahalaan, minsan isang panahon siya ay naging senador at naging vice president. Sana hindi niya ipinapasok sa mga ganitong senaryo yung gusto niyang sabihin tungkol sa ating mga kababayan. Tumulong na lang kayo. Hindi yung pati yung pagpapakasal ni Arjo at saka ni Maine.
pakikialaman nyo. Sabi nga ng mga kababayan natin, nako kabayan, may nagawa ka ba nung ikaw ay Vice President? Ayun na. Nung senador ka ba, marami ka bang nagawa para sa ating mga kababayan? Nakikisimpatya ka ngayon, pero noon, nakita ba namin yung ganyan sa iyo? Oo. Sana bumalik ka na lang sa pagbabasa ng teleprompter bilang newsreader. Newsreader Oo siya nga, eh. oo. Hindi siya pang komentaryo. Di ba? Correct. Binabasa lang niya yung lumalabas sa teleprompter. Oo, lahat ng Oo, lumalabas kasi sa bibig music. niya, basa. Oo. Galing sa pagbabasa. Totoo yan. Oo. Pero alam mo, dalawa lang itatanong ko kay Mr. Noli Boy de Castro. Ay, Okay. Ano? Una-una ba, ikinasal ba siya? Kasi siyempre, pag ikinasal ka, maraming proseso eh. At saka alam mo dapat kung seminar may pinagdaanan. Oo, at saka may seminar pa. Tapos i-check pa ng pare na simbahan o ano, di ba? Siyempre, mahaba proseso yun bago dumating yung Araw. Mahaba ang paghahanda. Oo. Lahat, pati yung kanilang reception, Oo. pati yung catering, pati yung mga damit. Nako kabayan, hindi nyo lang po inisip kung ano pinagdaanan nitong mga bagong kasal para mairaos sa panahon ng kalamidad ang kanilang pagtatalim puso. Tama. Yun na. At Hindi saka- nyo man lang inintindi kung gaano karami ang naapektuhan sa salita nyo. At Oo hindi nga. niya naisip na kung gaano kalaki ang fan base ni Maine Mendoza. Mismo! Oo nga. Oo. At ang nakakaloka, alam ba ni Congressman Arjo Atayde at saka ni Mina, sa July 28 na darating si Igay? Si Igay? Oo, Parang yung wala bagyo. naman ako alam na bagyong Igay. Egay. Si Egay. Oo. Parang di ko naman alam. Baka kapatid yan ni Egay na Si si Egay. Egay. Si Igay. Oo. Oo. Nadarating ba, alam ba ni Maine at saka ni Totoo. Arjo na At alam ba yun? nila na susundan niya ni Falcon? Oo nga. Oo. Kung yung pag-asa nga, hindi malalaman kung ano oras ang Mismo. landfall, di ba? Mismo. Kung ang pag-asa nga, walang kakayahan Oo. na pigilan ng pagbagsak ng ulan at paghaginit ng hangin. Ang kaya lang nilang sabihin, saan ang direksyon ng bagyo, Oo. saan dapat hindi mamalakaya ang mga mangingisda. Oo. Pero hindi nila alam kung paano patitigilin. Si Maine at si Arjo pa ba? Oo. At saka bilang newscaster na, nai-report niya na to noon pa pa yung, ba, di ba may kinakasal? Oo, Nakita niyo ba oo. yun? Di ba yung... Hindi, lagi siyang ganyan. Hindi ko alam kung nag-uulyanin na itong si Canoli o nagpapapansin. Ayan. Pero tama, si Henyo Joey De Leon, Oo. epal. Yan. Kasi hindi na dapat bahagi ng kanyang pagsasalita yung pagpuna sa mga tao na ang sasaya nyo. Samantalang yung iba naghihirap, nakakaawa daw. Baka Kasalanan ba nila yon? Kung maraming nasalanta, Oo. kasalanan ba nila? Dinala ba nila si Egay para magmasunit? Oo nga, dadalhin dun At pahirapan ang mga kababayan Tama. natin. Tama na yung ganyan. Lagi niyong ginagawa yan. Maraming beses ko na kayo napapanood na nagsaside comment kayo ng hindi kagandahan. Siguro this time na, pag malapit na magtapos, ang TV Patrol, hindi na siya manggaganyan. Sana. Oo. Ganyan din naman ang mga bira sa kanya dati. Kasi ito Pero malala na to ginagawa eh. pa rin niya. Ito malala na talaga to. Ginagawa pa rin niya. Oo nga. Baka na ano siya kasi hindi siya kinuwang ninong. Kahit naman ako si Maine at saka si hindi ko rin siya kukuning ninong. At saka Kung hindi. ganyan na nasa isip niya. Siya daw kasi ang presidente ng ALDAB, kaya hindi Ay. maka-move on. Ay nako, basta mali yun. Hindi po kasalanan ng kahit sino ang pagkakaroon ng kalamidad dito sa ating bayan. Nagpakasal sila sa petsa na napakahalaga sa kanilang buhay. Kung dumating ang kalamidad, dasal lang ang Oo. pinakaano natin dyan. Tama. Yes. At nakaraos po ng maayos ang pagpapakasal ni na Mr. and Mrs. Arjo and Maine Atayde. Tama. Yun lang yun, diba? Message mo for kabayang Noli. To Magpakatotoo ka. Mr. Noli de Castro, kung ako sa'yo, Tagalog ba? Oo. Mas Kabayan maiintindihan ka niya. Nasindihan niya. Oo. Kung ako sa'yo, pagkatapos mo magbalita, umano ka na kagad, Exit na. O mag-exit ka na kagad, total hindi mo na. Ang pagkaalam ko kasi sa mga nagbabalita, lalo na sa television, hindi naman komentaryo yung pagtayo mo formal. din, formal. Pagbalita, pagtapos mo ibinigay yung news na sa amin, Tapos sa na pagbaho, yun. tapos na. Huwag ka na mag-side comment. Oo. Huwag ka na gumawa ng kung ano-ano pa. Kaya tuloy tinatawag kang ipal. Ay, kapatid ni Igay. Si Ipal, Oo. kapatid ni Igay. Ayun na yun. Oo. Ano nga ang sabi ni Joey De Leon Oo. sa mga kababayan nating Ipal. Epal? Oo. Tama. Yun ang right term. Oo, yung pinakapinali ni Joey De Leon, sabi niya, ang tanging kasalanan Kasalanan. ng dalawa ay ang salitang
kasalanan na kukunin mo lang 5 letra. Kasal. Yun. At saka, wag yung gusto mo lang makapagkomento, napakarami mo nasasaktan. Sana man lang binigyan ninyo ng pagpapahalaga ang mga magulang ni na Arjo at Maine. Diba? At yung 2 pusong nagmamahalan na sa kabila ng kalamidad, itinuloy pa rin ang kasal. Diba? Ay nako, Kasal na tuloy. O, tignan nyo. yun na. Oo. Eto pa, mainit din pinag-uusapan ngayon. Dahil nagugat naman ito doon sa pagpapatawag ng MTRCB sa produksyon ng It's Showtime. Dahil sa ipinakita ni na Ayon Perez at Vice Ganda sa ere at sa gitna ng mga bata. Ito na. Nagkaroon na ng action, pinatawag na. Pero yung resulta, hindi naman natin hindi pa inaalam. Hindi pa natin detalyado ang resulta. Nahahawakan. Pero eto na, naghain na. Pinakinggan na ang mga mga nagsusumbong sa kanila at pinag-aaralan na nila. Ano pala to, no? Pagkahaba-haba pala ng proseso. Hindi po pala ngayon at mayroong mga tumawag, nag-post at nag-text sa MTRCB ay agad-agad na pong aaksyonan yung reklamo. Napakalawak po pala muna ng pagdadaanan. Meron muna silang isang team. Grupo. May isang grupo na nagmo-monitor kung ano ba talaga itong inirereklamo. Pagkatapos nun, may adjudication team. Diba? Yun. Tagal, no? Yung kung ano yung rekomendasyon ng 2 teams na ito, makakarating naman kay Chairwoman Lala Soto. Yeah. At pagkatapos na napirmahan ni Chairwoman, tatakbo naman sa legal team. Napakahaba po. Hindi katulad nung pinalalabas ng isang vlogger na hindi na yata nabebenta yung kanin. Kaya kung ano-ano sinasabi, ayan, nanalo ako. Dahil daw sa kanya. Dahil daw sa kanya. Pinakinggan daw po ng MTRCB yung reklamo niya. Hoy, Tolongges, hindi ikaw. May proseso po. Kamulmol, Tolongges, hindi ikaw ang kaisa-isa na naging dahilan kung bakit ipinatawag ng MTRCB itong produksyon ng Showtime. Matagal na pala. Ito po ay ngayon lang namin nalaman. Matagal na panahon na po pala na marami pala talagang nagrereklamo. Dahil sa mga sinasabi ni Vice Ganda, ginagawa sa ere. Pero itong pinakahuli, yung tungkol sa icing ng cake, ang hindi nila talaga napalampas. Parang bumingo na. Pinagbibigyan, pero may tantos na yon na markado na yan. Bingo na. So, maliwanag na maliwanag, mga kachika, na talagang pinononood ng MTRCB lahat. Totoo yan. Ng nasa telebisyon. At kakambal po, ng tungkol naman dito kay Ayon at kay Vice, inulaol din si Chairwoman Lala Soto ng pagtudla nitong vlogger na ayaw namin pangalanan. Sayang po ang aming panahon. Akalain mo sabihin na, kaya mo bang ipatawag ang tatay at nanay mo? Para bigyan mo rin ng leksyon dahil yung ginawa nila sa EAT? Diba may paganyan siya? Alam mo na yun sa pag-uusap natin kay Chair Lala, hindi niya nakilala itong sinasabi. Hindi niya kilala. Kaya, tapos sasabihin hindi niya pinapansin. Dahil sa kanya, hindi nga sa kanya. Ang galing yun. Alam niyo po, napakaganda po ng itinawid na katwiran ni Chairwoman Lala Soto. Sanay na po kaming magkakapatid. 54 years na kasing kasal si Kuya Tito at si Ate Helen. Alam po ng kanilang mga anak kung gaano ang pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Malambing sila sa isa't isa. Kitang-kita mo ang sinseridad ng kanilang pagmamahalan. Sanay na po ang magkakapatid na ito. 4 silang magkakapatid na sanay na andyan ang kanilang mga magulang na nagbibigay ng pagmamahal sa isa't isa. Correct. Diba? Kaya napakagandang explanation at halimbawa para sa lahat. Yun. At sabi niya, wala po kaming karapatan na ipatawag si Senator Tito at saka si Ate Helen dahil wala po silang nilabag na batas. Maliwanag. Wala talaga. Ano ba yung ipinakita? Tinago pa nga ni Kuya Tito. Di ba pa ganyan? Pinakit pa sa camera. At saka dito lang sa gilid. At ipagpalagay na po na sila ay maglambingan. Mag-asawa po itong ating pinag-uusapan. Mahigit na 5 dekada ng kasal. Hindi ba dapat pang matuwa? May mga artista na pagkatapos ng kasal, 3 buwan pa lang naghihiwalay na. Di ba? At dito pa na sinabi pa ni Chair Lala na walang mga bata. Yun wala. Yung walang mga bata
lahat na nakakakita sa tabi, lalong-lalo na sa tabi. At ano yun di ba? Pang-pamilya kasi yung E80. Kaya napakaganda po ng kanyang ikinatwiran na hindi dapat, bakit kailangan ipatawag ang kanyang mga magulang? Pwede kung meron pong nilabag na kautusan ng MTRCB para sa isang mabuti, mapayapa at sinserong panonood. Wala naman po Di ba dapat nga gawin pa nating magandang ehemplo sina Kuya Tito at Ate Helen. Correct. 54 years hanggang ngayon magkasama pa rin sila, matiwasay, nagmamahalan, nagre-respetuhan. Di ba? Ito lang naman kasi ang umiepal, nanay, nag-iisa. Oo, itong vlogger na ito. At saka feeling niya, sa kanya nagsimula ang lahat. Ang lakas-lakas ng loob. Kita nyo na. Ganito. At kung ano bang itinutudla laban kay dating senador at Senate President. Akala naman niya kakagatin siya. Sinagot kagad siya. Ano ngayon? Wala. Di matuto ka ngayon. Longest na to, ika nga ni Batang Maynila to. Itong si Tamulmol, tumigil ka na. At baka isang araw, ikaw na matamulmol dyan. Ayan. Yun na yun. Kausapin mo nga, yung vlogger na yan. Ako parang sayang ang panahon mo. Ayaw ko sa kausapin. Kasi parang ano siya parang iba-iba yung mga nasa isip niya Oo. Tsaka wala siya natatapos na pangungusap. Wala. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang talaga. At saka credit grabber. Ay, oo. Diba? Credit grabber siya. Akala niya siya dahilan kung bakit ipinatawag ng MTRCB ang Showtime. Hindi ko kakilala ng chair. Diba? Kantahan mo na lang si Lala. Ay, kasi si Chairwoman Lala Soto. Ay, siyempre kakantahan ko siya ng magandang kanta. Magandang. Kasing ganda ni Chairwoman. Ay, oo naman. Oo. I believe for every what. I believe. Walking that wall. Ano walking that pole? Ano? I believe for every what. Hope can every drop of flower grow. I believe that someone on the dark somewhere. Hope can that fall. Mali lahat. Yung mataas na lang. I believe. Yes, I believe. Anong bilid? Alam mo, naihiling yung tutor mo. Antay mo lang. I believe for every drop of rain, of rain that falls, a flower grows. Hinabol. Ay, nako, please pray for me. Okay, grabe, no? I believe na lang, hindi pa kinaya. Di ba? Ang tanda-tanda ng kanta. Grabe. Kay Vice ganda. Kantahan mo si Vice. Ay, di kakantahan ko sa siguro ng ano na lang siya. Ng Don't Cry na lang siya. Anong Don't cry out loud to stay with you. Yung title lang talaga, ang tama. Oo, sasabihin mo lang, don't cry out loud. Okay, hanapin po natin bago tayo Anong aswish with you? Don't cry out loud, just keep it inside. Learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you could, you should fall. Remember you almost had it all. Okay na yan. Ay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At sino po ba ang bibigyan natin ng napakasarap na pagbati ngayon? Siyempre, si Jenny Briones, Neneng Putot Gensoli and Joseph ng LA, Ompong and Merly Ventura ng Sydney, Reggie Coloma ng Greece, Herminia Carrion, Iram Lia, wating-wating, ito pong dalawang ito talaga. Hindi nalalam kung sila'y kinakabagan, kung sila'y makakatulog pa, makakakain ba sila. Ganyan po sila kaloyalista dito sa SNN at CFM. Salamat! Grabe, sobrang salamat. At nakabalik na po sa San Francisco, sina Rene at Roma De Leon. And of course, Miss Catherine Beautiful Amos. ang reyna po ng Sydney and the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua.
Kasama nyo ba to? Ay, nako, sasama pa ulit. Talagang sasama. Hindi magbabago. Ayan, yan yon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sino ang magbabato ng BI? Siyempre, ito yung ating subject for today. Wow! Oh. Ito siya ay isang male personality. Male personality. Sumikat din siya. Okay. Pero parang na ano yung career niya nung nagkaroon siya ng karelasyon. Oh. Na kasi parang nawindang kaagad yung career niya nung simula nung nagsama sila ng kanyang karelasyon. At doon ang dahilan na umalis siya dito sa ating bansa. Ikinasal ba ito? Oo, ikinasal pero sandali lang ang naghiwalay kaagad. Yun ang magandang clue. Sandali pala na nagsasama, naghiwalay agad. Naghiwalay kaagad. Okay. Oo. Ano ang balita? Ngayon, ang balita ngayon kasi siyempre nandun na siya sa iba, di ba? Tapos, Sa siyempre, ibang ano? Sa ibang bansa. Lugar. Okay. Sa ibang lugar na siya. Ngayon, siyempre mayroong mga na ano kasi na hindi siya pwede umuwi dito, hindi siya pwedeng lumapit doon sa mga dating ang karelasyon kasi parang may mga usapan na ganun. Kaya siguro ang ginawa niya, siguro baka na-bored siya doon. Na-bored. Sabi niya, na-bored, no? Na-bored siya siguro doon sa ibang bansa. Kaya siguro, ang ginawa niya siguro, na may ano na pala siya doon. May karelasyon May na. karelasyon, may GF. De, masaya na siya. Ay, syempre naman, ano namang gagawin niya doon kasi sa ibang bansa. Alam mo na gamamit siya ng ano. At saka siguro naisip din niya, sinasayang ko ang buhay ko na walang kapararakan. Oo. Diba? Ay, oo. So, nakakapanghinayang. Oo. Pati career, no? Correct. Yun nga, sayang mo, di ba? Kaya nga siya nagpunta dito para nagbaka sakali. Ngayong malapit na sanang mahit. Oo. Oo nga. Halos na hit na nga. Oo. Ay, diba? umano na siya nga. Correct. Umano na sa taas. So, kaya ngayon, ang nangyari ngayon, ayun, nagkaroon na siya ng karelasyon doon sa ibang bansa at siguro parang wala na siyang balak umuwi dito sa Eh, yung Pilipinas. babae, meron na rin ditong Oo, may karelasyon na rin dito. Sigurado ka? Ay, di ba mayroon siyang mga puzzle na inaano sa kanyang Yung mga... puzzle? Yung mga sa kanyang picture, di ba? Oh. May mga puzzle siya na kuminsan naglalakad sa buhangin, yung parang gano'n. Oh. Tapos may mga tumatakbo na train, may mga yapak ng paa. Yung parang gano'n, di ba? May Please mga pray for me. Mga cryptic Oo, posts. mayroon siya mga gano'n. Pero parang hindi So, na yata muna, di ba? Pareho na sila. Oh, pareho na sila siguro. Siguro pagka siguro bandang uli, pagka magkita na sila siguro sa personal. O pagka... It's a tie. Oo, Ganon. ay, okay na. It's a tie na tayo kasi meron ka na karelasyon. Ako meron muna ako doon sa ibang bansa, di ba? Doon sa... Parang- sa bansang... Alam mo, aking- maigsi lang ang pangalan nito. Oo, madali lang Kayang-kaya ito. ni Tito Manny Garcia yan. Oo. At saka ng mga Ay, oo SNNers. naman, oo. Napakaigsi. Tatatlong letra lang to. Kasi huwag natin idamay yung apelido. Yun ang Napakahaba. Ay, oo. Diba? Paano to? Isda, prutas, bansa, gulay. Oh. Para siguro, mas maganda siguro yung, ano no, Ano? yung prutas yan, di ba sa prutas? Sa prutas? Oo, prutas na ano Oo. ha. Pwede. Oo, pwede siya, Pwede di ba, na sa siguro prutas? yan. O sige, unang letra Itong- ng pangalan ng male personality. Itong prutas pwede ito sa Tagalog at saka English ha. Okay. Mm. Parang siguro ang unang litra nito, di ba yung mapula? Ah. Yung mapula siya na prutas siya na Ah. parang mayroong yung nahuhulog lang siya eh. Nahuhulog. Oo, di ba? Tapos parang hindi siya pinapansin nga ng mga ano kasi maganda yung prutas na yan ha, di ba? Napakatamis, di ba? Ano yun? Hindi pinapansin? Oo, kasi kung minsan doon sa amin nahuhulog yun, parang hindi pinapansin ng mga tao. Pero masarap siyang kainin. Kulay Oo. dilaw? Oo, yung Naku, dilaw. Alam mo, mabubuhay ako nang wala yan. Oo, talaga. Oo. Hindi mo siya bet. Ay, naku, ayoko Ay, ng ayaw mo chesa. nun? Ayoko talaga. Oo. Di ba sabi pag kumain ganun, Lilinaw ang mata. Oo, Kaya oo. siguro ako lumabo. Okay. Second letter. Ay, ito, ano to? Prutas pa rin? Prutas pa rin to. Di ba may prutas na yung parang, ano ba yun? Yung parang mahaba ba yung... Ano ba yun? Hindi po. Ang oregano, dahon. Down. Panlagay yon sa ulam. Tsaka pinapais yon panggamot sa mga batang inuubo. Ah. Yun yun ang oregano. Oregano. Ala ka ba alam na prutas na O? Oh. So, ito na pala yun eh. Binigay ko lang nga. Oh. Wala ka alam? Oregano lang alam mo? Oregano lang.
Orange! Ay, orange. Nako. Pula. Please pray for you. At ang last letter, Ay, siyempre ito yung mga binibili ito ng mga tao pagdating ng December. 'Di ba kasi maraming inaangkat ito galing sa ibang bansa eh. 'Di ba? Kahit hindi December. Hindi, pero December talagang pinakamarami niya. Hindi ba marami? sige, bulong mo sa akin. Pwede naman mangga, di ba? Ang gusto ba nga sabihin, mustasa. Ano ba yan? Gulay yun. Oo, pinanlalagay pagka sinigang. Miso. Sinigang sa miso. Yung parang repolyo pala yun. Saan ba siya galing? Saan ba siya galing? Halo-halo, Tagalog. Di ba taga-Bacolod siya? Oo nga. Hindi niya alam yung mga pagkain. Nung bata siguro siya, hindi siya nagpo-fruits. Ganon? No. Hindi ka ba nagpuprutas nung bata ka pa? Ay, hindi naman kami, wala namang pabiling prutas noon eh. Ay. Maintindihan na. Nakakaano naman. May hugot mo. May hugot naman pala. Nakakalungkot naman pala. Sige, gawin na natin prutas ang oregano. Diba? Ikaw, Wendela. God bless you. We will pray for you. Ay. Yun na nga yun. Ano ang dapat nating gawin, Romel? Naku, ito po ang dapat po ninyong gawin. Mag-subscribe po kayo, mag-like at saka mag-share. At pakisama na rin po ang aking Ronald Chica Network. Marami pong salamat. At syempre, si Direk Beverly Verhel, na mahal namin, mag-iingat ka dyan sa Toronto. Mabuti na lang at malayo ka sa forest fire sa British Columbia. Ingat, dobling ingat na. Okay? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ETN. At ito. Ano? At hiniling namin sa inyo. Sige. Na please. At hiniling namin sa inyo. Sige. Na please. Don't skip. Ay, wala kang sabi-sabi. Alam mo, sige. Gagawin ko Sige. At mga ka-SNNer, huwag po ninyong kalilimutan ang lagi naming hinihiling sa inyo. Please, don't skip. Sumunod. At syempre, ito yung Ano? ito yung hinihiling namin sa inyo na ang sinatawag namin na short. Ito yung at suportahan niyo naman ang amin Showbiz Now na official na TikTok. Paano ba ang TikTok? Tan. Please pray For me. Argentina. Ay nako, maraming salamat, Romel. Salamat na, And Wendell, Wendell. thank you. At maraming salamat pong muli sa inyong lahat na hindi po talaga nagdadalawang isip na sumama sa aming biyahe. Thank you so much po. Lahat ng kaya namin, ibibigay namin sa inyo dito po sa ating programa, inyong programa. Ito po ang Showbiz